Palawakin natin ang Build, Build, Build program para kahit saan may trabahong maaasahan. Yan ang naging kampanya ng ating kasalukuyang Pangulo na si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bilang pagpapatuloy sa programang sinimulan ng dating administrasyon na may layuning makamit ang Golden Age of Infrastructure sa Pilipinas. Gayon din ang pagkamit sa mabilis na paglago ng ekonomiya ng ating bansa. Ayon sa data, ang Build, Build, Build projects ay nakapagbigay na rin ng mahigit 6 na milyong trabaho sa mga manggagawang Pilipino mula 2016 hanggang 2020. Pero ano na nga ba ang narating ng ating bansa sa larangan ng infrastruktura? Gaano kalaking projects na ang kaya nating ipagawa? Ano-ano na nga ba ang naitayo at kasalukuyang pinakamalaking proyekto ng infrastruktura sa ating bansa? Yan ang ating aalamin. Davao Airport. Ang lungsod ng Davao ang isa sa itinuturing na pinakamalaking syudad ng bansa. Hindi rin may tatanggi ang paglawak na rin ng sektor ng ekonomiya rito. Kaya naman ang airport project na ito ay malaking bagay upang mas maging accessible lalo na sa mga investors sa loob at labas ng bansa. Saklaw ng proyektong ito ang construction, rehabilitation, improvement, betterment, expansion at modernization ng Davao International Airport. Samantala, 40.57 billion pesos ang pondong inilaan dito. Ang proyektong ito ay mula pa noong 2017 at inaasahang matatapos sa taong 2025. North Luzon Expressway East Phase 1 and 2. Ang proyektong ito ay nagkokonekta sa San Jose del Monte, Bulacan papuntang Cabanatuan City sa Nueva Ecija Province. May haba itong 91.20 kilometers. 4-lane expressway ito na may dalawang phase. Bahagi ng proyektong ito ang paggawa sa mga daan, 11 tulay, 8 interchanges, drainage at slope protection, mga overpass at iba pang related facilities, gayon din ang pag-i-install ng toll gates. Kaya naman umabot sa 44.61 billion pesos ang inilaang pondo para dito. Sinimula ng paggawa ng proyektong ito noong 2018. The Leyte Surigao Link Bridge. Ang Leyte Surigao Link Bridge Project ay ang paggawa ng cable-stayed bridges na may habang 23 kilometers na siyang magkokonekta mula San Ricardo, Southern Leyte papuntang Lipata, Surigao City. Tatawirin ng tulay na ito ang Surigao Strait. Layunin ng proyektong ito ang magkaroon ng permanenteng solusyon sa mga matagal ng problema sa biyahe rito tuwing may mga pagsama ng panahon at pagdagsa ng mga pasahero tuwing peak season. Ang cable-stayed bridge ay may isa o mas marami pang towers kung saan ang mga cable ay susuporta sa bridge deck. 47.53 billion pesos naman ang inilaang budget para sa proyektong ito. Cebu-Bohol Link Bridge. Iminungkahi ang proyektong ito noong taong 2016. Naitala ito sa proyekto ng dating Pangulong Duterte na Build, Build, Build project na napunta sa kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos na Build Better More Infrastructure Programs. Ang National Economic Development Authority o NEDA ay gumawa ng proposal noon na ikonekta ang dalawang probinsya mula sa Cebu City papuntang Getafe. Tinatayang aabot sa 58 billion pesos ang magagastos sa proyektong ito. Dapat sana'y sisimulan ito noong taong 2020. Subalit nang makitang imposible ang pagsasagawa ng proyektong ito, ayon kay Director General Ernesto Pernia, dahil sa technological limitations at magiging sobrang laki umano ng magiging gastos dito. Kasalukuyang nakashelf ang proyektong ito. Clark-Subic Rail. Ang Clark-Subic Rail Project ay ang 71 kilometers freight railway na kokonekta sa Subic Bay Freeport Zone at Clark Freeport Zone. Samantala, nakahati naman ito sa dalawang major section. Ang main line na nasa 64.19 kilometer railway na kokonekta sa Subic Bay Freeport Zone at Clark Freeport Zone. At may spur line na nasa 6.94 kilometer railway na nagkokonekta sa Subic Bay Port
new container terminal patungo sa main line. Nasa halos 58 billion na rin ang budget sa proyektong ito. Luzon-Samar Link Bridge. Saklaw ng proyektong ito ang pagtatayo ng 21.8 km na cable-stayed bridge na kokonekta sa Luzon at Samar Island. Bahagi nito ang pagtatayo ng tatlong long-span bridges, ang Allen San Antonio na nasa 4.9 km, ang San Antonio Kapul na may 4.9 km at ang Kapul Matnog na nasa 12 km para maikonekta ang Samar sa Luzon. Kasabay rin dito ang pagpapagawa ng mga access roads, service road, connecting roads at iba pang related infrastructure. Gayon din ang installation ng signaling at safety systems. Ayon sa plano, 2019 pa ito nararapat masimulan. Halos 58 billion pesos rin ang aasahang magagastos sa proyektong ito. Bohol-Leyte Link Bridge. Ito ay ang proyekto sa pagpapatayo ng 20 kilometers bridge. Bahagi nito ang pagpapagawa ng 11 kilometers na daan, 4 kilometers causeway, access roads, service roads, connecting roads kasama na ang installation ng mga ilaw at signaling systems. Nagsubmit noon ng request ang DPWH sa pag-conduct ng feasibility study sa proyekto na ipinasa sa Department of Finance. Samantala, noong June 2017 naman, ang RDC ay nagsubmit ng mga dokumento sa Chinese Embassy para gumawa ng feasibility studies sa naturang project. Itinakda itong masimulan sa taong 2019. Mahigit 72 billion pesos naman ang nakalaang budget para dito. PNR Long Haul. Ang PNR South Long Haul Project o mas kilala sa pangalang PNR Bicol ay ang iminungkahing intercity rail line sa Southern Luzon. Isa itong bahagi ng malaking Luzon Rail System. Ito ay network sa long-distance standard gauge lines na itatayo ng Philippine National Railway sa buong Luzon. Isa ito sa 2 lines na magre-reconstruct sa historic PNR South Main Line, kasabay ng electrified North-South Commuter Railway South Section papuntang Calamba, Laguna. Samantala, inaasahang aabot sa mahigit 151 billion pesos ang magagastos sa proyektong ito. Malolos Clark Airport Clark Green City Rail. Ito ang iminungkahing 53.1 kilometer long railway line na itatayo para ikonekta ang Malolos at Clark Economic Zone, ang Clark International Airport sa Central Luzon. Ang elevated railway line na ito ay iniata sa DOTR at Japan International Cooperation Agency o JICA. Ito ang magiging kauna-unahang Airport Express Railway Service sa bansa. Ang proyektong ito ay bahagi ng 163 kilometers long north to south commuter railway project na layuning makonekta ang New Clark City sa Calamba sa taong 2025. Samantala, inaasahang aabot sa 211.46 billion pesos ang magagastos sa proyektong ito. Manila Metro Line 9. Ang Metro Manila Subway Line 9 o dating kilala bilang Mega Manila Subway ay isang underground rapid transit line na kasalukuyang itinatayo sa Metro Manila. Ang 36-kilometer line na ito ay magmumula sa Quezon City, Pasig, Makati, Taguig hanggang Pasay. Mayroon itong 15 station sa gitna ng Quirino Highway at FTI stations. Magsisilbi rin itong second direct airport link na may branch line papuntang Ninoy Aquino International Airport. Idinisenyo ito para ipagkonekta ang ibang urban rail transit services sa rehiyon, kabilang na ang Line 1, Line 3, at Line 7 sa North Avenue Common Station. 230 billion pesos naman ang nakalaang budget para sa proyektong ito. Sa mga proyektong nabanggit, ano ang nagustuhan mo? At may idadagdag ka pa ba? I-komento mo naman ito sa ibaba. Paki-like ang video, mag-subscribe at i-share mo na rin sa iba. Salamat at God bless!